Maayong buntag sa tanan. Good morning mga igsoon. Good morning Banawa Bible Fellowship. Tanawa ang naa sa imong kilid, kuhita ang naa sa imong kilid, kumusta siya karong buntaga. Kumusta naon sa iyang semana? And indeed, it's a beautiful new Sunday, a new opportunity to worship together and lift up the name of Jesus. So whether you came here feeling strong or a little weary, know that you are welcome here at Banawa Bible Fellowship. And in Isaiah chapter 40 verse 28 it says, "Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. He gives strength to the weary and increases the power of the weak." That is the God we worship today, our Savior, our healer, our provider. This is our God. Before we sing, let us take a quiet moment to reflect, to think about what God has done for us, for your life, for your family. And what burdens do you need to lay down at His feet today? Let's center our hearts and minds on Him, and let's pause for a little while for a silent reflection. Let's pray together, church. Lord God, thank you for this morning. Thank you that we can come together in your name. You know every heart in this place, every joy and every struggle, and still you invite us into your presence with love and grace. As we begin this time of worship, may our songs rise to you as an offering. Remind us of who you are and help us respond with faith, gratitude, and surrender. In Jesus' name we pray. Amen. Mga igsoon, why don't we all rise as we sing worship to the Lord. Remember those walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But He came, and He died, and He rose. Those walls are rubble now. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way. But He came, and He died, and He rose. Those giants are dead now. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, and He never will. This is
is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sins? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all of our sins? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Him. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. For the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Oh, this is our God. Let's clap our hands to Jesus, church. Let's pray. Lord, thank you for reminding us through that song of who you are, our healer, our Savior, our strength, and our hope. Truly, you've done great things. We give you all the glory. And Lord, we don't just remember of what you've done. We also hold on to what you've spoken. In a world that's constantly shifting, Lord God, your word remains steady. Your promises are sure, and your voice brings peace in the chaos, Lord God. And as we continue in worship, we declare that we still stand on your word, that it is our light, our truth, and our guide. Prepare our hearts now to listen, to trust, and to walk in your ways. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're right there beside me. And nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is one
Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Yes, Lord. Thank you for your word has been our life, has been our lamp. Thank you, Lord. Because with you, we will fear nothing. Because we know that you are in us. And nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Yes, Lord. Thank you for everything that you are and for everything that you have done for our lives, Lord God. Please speak to us. Speak to us, your servants, Lord God. May we take your truth, your word, and plant it deep within us so that it may shape and fashion us in your likeness. Thank you, Lord. Oh Lord, as we come to you to receive the food of your holy word, take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truth unchanged from the dawn of time that will
go down through eternity, and by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Yes, Lord. Let's pray. Lord God, thank you for being faithful, even though we are unfaithful to you, Lord God, even though we are undeserving. Thank you for everything that you have done for our lives. Thank you for your truth. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Our Heavenly Father, we are so grateful, O Lord, because we can gather together as one faith family in Christ. And because of what you did on the cross 2,000 years ago, that's why we're here, to remember all the things that you have done into each one of our lives. Despite our unfaithfulness, you remain faithful. And Lord, aniya kami karon para magpaubos nga na sa mga atubangan, acknowledging, O God, our inabilities without you in our lives. And thank you for providing us this kind of community, O Lord, nga makapahinumdumay kami sa usag-usa, that we can be accountable of, that we can grow together, not just as an individual, but as a church. And Lord, it is our desire, which your desire, nga kami Ginoo mo grow sa amuang maturity as Christians, as followers of Jesus Christ. And this maturity can only be fulfilled nga na sa image sa imuhang anak nga si Jesucristo. Lord, we acknowledge the struggle that we face every single day. Struggle with sin, the struggle with sickness, illnesses, struggle with our relationships with people, struggle, Ginoo, sa amuang pride, sa amuang Ginoong mga batasan, Lord God. Ginoong Dios, among pagampo, that we continue to follow and be led by your Holy Spirit who is already living in us. Nga Lord, dili na mo ipatigbabaw ang amuang tawhanon nga kinaiya, tawhanon ug unodnon nga mga desires, but we would really listen to the leading of your Holy Spirit. Lord, we also pray for our church partners, Lord, nga nasa Tisa, sa Tuburan, sa Sagpangan, sa Palawan, and even sa Sibunga, under the leadership, Lord God, of the workers and people nga imuhang gitanom didto. Kato nga mga community, O God, would cause the entire community to grow, Lord, nga makaila sila nga kanimo. And among pagampo, Ginoong Dios, nga daghan pag yung mga tawo ang mas mupaduol sa imuhang atubangan ug mas makailangan sa amo ang Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. So Lord, sa mga ministries, Ginoo, nga imuhang gisalig diri sa Banawa Bible Fellowship, among pagampo, O Dios, nga mutubo sad kini nga mga ministries, O Lord, sa paagi nga maka-reach out kami og daghang tawo, Lord, nga wala pa gyud nakailangan kanimo. And among mga discipleships, Ginoo, nga mga groups diri sa BBF, Lord God, will also flourish, Lord, and thrive, so that magtinabangay kami, Ginoo, sa amuang walk, sa amuang journey as Christians. Magtinabangay kami, Ginoo, nga magpahimangnuay, magpahinumdumay sa amuang lakaw isip mga Kristohanon. So Lord, sa among pagpadayon sa pagpaminaw sa imuhang pulong karong buntaga, may we be encouraged, may we be rebuked, reminded
from your word, from your holy and living word. Sa imuhang kabubuton nga ri kanamo, and that your truth, Lord, will prevail into each one of our lives. Nga dili ang bakak ni Satan ang amuhang hunahunaon ug paminawon, kundili ang imuhang kamatuoran gisulat diha sa imuhang pulong. Holy Spirit, illumine each one's hearts and minds. Soften our hearts as well, that we would bow down before you, that you are our Lord. Nga mo ang sundon sa mong tibuok kinabuhi. Glorify and we praise you in the precious name of our Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Padayon ta sa pagtindog as we read our passage that is found in Psalm 119 verses 89 to 96. Dungana na to sa pagbasa. This is from English Standard Version. 1, 2, 3, go. Firmly, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Your faithfulness endures to all generations. You have established the earth, and it stands fast. By your appointment, they stand this day, for all things are your servants. If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precepts. The wicked lie in wait to destroy me, but I consider your testimonies. I have seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad. Pwede tayong manglingkod? Now, before we proceed with the preaching of God's Word, let's first announce our visitors who are in our midst. So if you're sitting with a person nga first time pa nimong nakaila, kindly greet him or her, good morning. Mayong buntag, nabatay mga visitors karon pod, mga first-timers. Wala ra. Now also, we celebrate pod mga birthdays, no? We truly appreciate lives nga gi-extend ni Lord every year. So with that, we would like to greet blessed birthday, coming birthday ni RG Kim de Lima. Hi RG, asa to si Kim? Ay, trabaho day si. Ni trabaho day and si GB. No, so nasa balay. So good morning. So para di ay sa mga wala na sulat ang ilang birthday, kindly fill out our online form, no, na atay link sa nga naka-pin message ato ang group chat. So pwede kayo ninyo i-fill out inyong details dito para ato ang ma-include sa ato ang announcement sa inyong birthday. Now, sa inyong bulletin na atay na atay announcement diha regarding sa upcoming nga forum. Now, this forum is ang theme niya, Redeeming Identity, a story of grace and truth. Now, we encourage especially the parents nga moapil ani nga forum because this is to understand and minister to the LGBTQIA+ community. So we are going to invite someone, no, nga ang iyahang kinabuhi giusab sa Ginoo. So from a trans, giusab siya sa Ginoo to a transformed man. So pasalamat ta ana nga testimony of which tudluan sa taniya pinaagi sa grasya sa Ginoo nga unsaon nato pag-minister og pagsabot sa mga tawo nga nag-struggle ana nga area. So if you are a parent, no, we encourage you to please join with us kay basin ang imuhang anak na ay struggle ana and wala lang ka nakahibalo unsaon pag-deal. So gi-encourage mo namo nga muapil ani nga forum. Now, this will be on August 3, that is the first Sunday of August. And ang venue niya kay dito sa AA's Barbecue, diha lang sa Andres Abiliana sa Guadalupe. Now, naatay registration fee kay tungod kay kinahanglan man ta mo bayad og kanang lunch, no? So we'll have a lunch fellowship before ang forum. So that would be 300 pesos each. So that's already subsidized. We are praying for financial support, no, na grace pod me by God's grace.
para ma-subsidize ang ato ang registration fee as well as ang ato pong ihatag nga token para sa ato ang speaker on that day. So, we also have our prayer meeting every Wednesday, no? Mo resume data sa ato ang prayer meeting this Wednesday kay last Wednesday manggod ni adto ta sa tuburan para makigduyog sa kanang kamatayon ni Nanay Kandi. So, nakigduyog ta sa iyahang pamilya rather sa pamilya sa namatay. All right, so we are on our second Sunday sa ato ang sermon series nga Rooted in God's Word, no? Still, this is in connection with our overarching nga theme sa church, which is strengthening homes, building Christ-like generations. And we believe that in order for our homes to be strengthened, in order for us to build Christ-like generations, we have to be deeply rooted in the Word of God. And mao ni ang emphasis for the whole month of July nga unsaon man nato nga magamot ta diha sa pulong sa Dios, dili lang as an individual but as a family, no? As a family. So last week we were able to talk about the Bible as the reliable source, no, or reliable foundation of our faith, because this is God's word. Sa Greek word pa diha theopneustos, which means God's very breath, ang iyahang gininhawa. And sa ato pang pag-define sa word nga reliable, nganong reliable man ang gininhawa sa Dios, it's because nakuan siya, na-tested siya over and over again and still produce the same result. So, nganong reliable ang math, ang mathematics, for example, ang addition, it's because ang 1 plus 1 equals 2. Bisag bali-balihon pa na nimo, 2 gyud na ang labas. And ingon ana pod ang pulong sa Ginoo, bisag unsaon pa na tested siya over the years, the same results gyud ang niglawas. That's why the word of God is reliable. And the main reason why the Bible is reliable, aside from being gikan siya sa being authored by God, because ang characteristic or ang attribute sa Dios, no, is trustworthy. So masaligan siya. Now, naay similarity ang word nga trust ug ang truth. Because dili ka makasalig sa bakak, di ba? Plain and simple. Unya, ang kamatuoran or ang truth is masaligan. So, in other words, no, these two words are interrelated because ang tawo nga bakakon dili gyud na kasaligan. Pero ang tawo nga musulti siya sa tinuod, makasalig ta. Pero tungod kay ang karakter sa Dios is holy, is righteous, ug sa John 14:6, Jesus declared that I am the truth. It means nga kasaligan ang ato ang Ginoo ug Dios. Apil na pod ang iyahang pulong. So mao ni ang ato ang theme this morning, no? The truthfulness of God's word. That ang pulong sa Ginoo is puno sa kamatuoran ug walay bakak. Nganuman tungod kay asa nagikan, gikan sa Dios nga masaligan. Gikan sa Dios nga reliable, who has been tested over and over again, no? Pila na ka years ang nilabay, hantod karon the same results gyud ang ipakita sa Ginoo that He is faithful and true. So, before we proceed, ana sa tay gamay nga daily exercise, gamay nga pag-define or pag-characterize sa kamatuoran. Because in our time today, no, lahi-lahi ang kamatuoran, lahi-lahi ang truth. Say musulti si Angge ani, unya ang gisulti ni Jason lahi di ay. So kinsa man jud ang kamatuoran? Para nila mauna ang truth, pero kinsa man ang masunod? Unsaon man nato pagkahibaw nga mauna ang kamatuoran? Now, there are 6 characteristics of truth. No, ako na siyang gi-adapt from a writer, and then mo ni ang iyahang gipakita nga characteristics sa truth.
no unsaon nato pagkahibalo or unsaon nato pagdetermine sa kamatuoran. Number 1, truth is absolute. Dili ka tong drinking water ha. Absolute. Nagpasabot nga dili ni magdepende sa uban. Okay? Ang opposite ani nga word, no, nga when it comes to truth is relative. So if dili siya absolute truth, then that is relative. So imagine na lang ninyo, no, ang relative, paryente, magdepende sa tawo. Kumbaga ingon ana, no, ang opposite sa absolute is magdepende sa tawo. Walay ang absolute means nga dili siya mausab, dili siya magdepende ni bisan kinsa. Ang kamatuoran dili maglahi-lahi. Dili siya magdepende sa kung kinsa ang iyahang gituhuan. Muna ang ilahang gitawag, no, ang relative truth muna ilang gitawag nga what is true to me may not be true to you. Muna ang relative truth. Dili bot pasabot nga tinuod siya nako, tinuod pud siya nimo. But no, that's not absolute truth. Absolute truth is true to me and also true to you. Tinuod sad siya sa imuha. Then we have the second one, the second character, that is the correspondence, no? It means that the truth will definitely corresponds to or muagree siya sa reality. Now, dili tanang panghitabo, okay? Atong i-differentiate ang reality o truth. Now, dili tanang realidad kamatuoran. Nakuha na to? Kay mao man gud ni usahay mabasihan sa relative truth. Nahitabo man ako, so mao ni ang truth for me. But no. Bali siya. Ang reality should correspond to the truth. Dapat muuyon siya sa kamatuoran. Because dili tanang nahitabo sa kinabuhi nato is kamatuoran. So dili bot pasabot nga nag-antos ta, no? Nga mo ni akong kamatuoran, ang tanan gyud ang tao di ay kay gisilutan sa Ginoo. No. Dili bot pasabot nga mo na imong na experience mao na ang kamatuoran. But rather truth will correspond to the reality. Okay? So the reality of suffering does not disprove God's existence. Kay mo man ilang gingon, kung naay mahigugmaon nga Dios, nganong daghan man ang nag-antos, sa ato pa di ay wala di ay Ginoo kay na may pag-antos. No. Dili bot pasabot nga naay pag-antos walay Dios. So to speak, no? So ingon ani siya ang correspondence, no, usa sa karakter sa truth. Ang truth magditar sa realidad, dili the other way around. Okay? Third, coherence, no? It means that all evidence should be coherent and consistent. Dili pwede nga mag-usab-usab ang truth. Dili pwede nga imong giingon karon, no, ganahan ka magdoktor, unya inig-ugma ganahan na sa ka mag-nurse, dili na mo'y truth. Ang truth is consistent siya. Dili siya mag-usab-usab, magdepende sa panahon. Okay? Ikaapat, truth is universal. Murag universal charger ba nga para sa tanan? No, walay pili. The same with death, no, just like death. We will all die. Mapinoy man ka, kano man ka, insik man ka, half German o half shepherd. Mamatay tang tanan. Puti man or brown, no, or yellowish ang atong panit, kitang tanan mamatay. And mao na ang truth. It's universal. Walay exempted, no, para siya sa tanan. Mao na ang kamaturan. Ikalima, truth is exclusive. It means that anything, exclusive meaning lahi siya. It means that anything that differs or contradicts with the truth is false. So kung dili siya kamatuoran, then that's a lie. Now, that is false. Dili pwedeng mahangyo. Okay? Dili pwedeng adto ka sa tindahan nila ni Tatay Paulino, tay pwede pahangyo sa imong okra tay nga tag 2 na lang instead nga tag 5. Ang kamatuoran dili pwede mahangyo. Klaro gid siya, sayop og sakto, no? Right and wrong. And then we have the last character, no, sa characteristics sa truth, that is objective.
Now, the opposite word of this is subjective. And one classic example, no, nga atong ginagamit is mauni. Asa may mas tinuod nga lami? Jollibee or McDonald's? Ang uban, may Jollibee, ang uban McDonald's. Kaya nga naman, naatay preferences. Mas ganahan ko sa Jollibee kay parat-parat. Sa McDo, medyo, kanang di kaayo, kay lang. Mas ganahan ko sa Jollibee kay ang gravy, lapot. Sa McDo, kay unli tuod, pero labnaw. Naatay preferences. And that is subjective. That's not the truth. When we talk about the truth, no, it has to be objective. Dili siya magdepende sa ato ang opinion, sa ato ang feelings, sa ato ang perceptions. Kailangan na ay law giver or na ay truth giver, kumbaga. So, with these characteristics of truth, asa man ni nato makitaan? Of course, kaya nag-series man ta sa Bible. Sa Bible yun. And makita ni nato siya nga mga characteristics sa pulong sa Ginoo. And karong buntaga, atong tan-awon nga giunsa man or sa unsa nga paagi nato makita or masinati ang kamatuoran sa pulong sa Dios sa ato ang kinabuhi. Now, how is the truthfulness of God's Word evident in life? Sa ako pang giingon kaganiha, dili tanang nahitabo sa ato ang kinabuhi karon mao ang kamatuoran. In other words, kitang tanan naay portions sa ato ang naay portions or aspects sa ato ang life that we are not living in truth. That we are living in lies or falsehood. So karong buntaga, atong tan-awon gikan sa pulong sa Ginoo nga unsaon man nato pagtan-aw or sa unsa nga mga pamaagi makita nato ang kamatuoran sa pulong sa Dios ngari sa tuang kinabuhi. Naay tulo ka aspeto. Una, hello ko atilian. Una, first is that the Word of God preserves the cosmos steadily. Gingon sa verse 89, "Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens." Here, we can already see two characteristics of truths, pertaining to God's word. Kanang gingon diha nga forever ug firmly fixed. This shows that God's word has been consistent and it is the absolute truth. Dili wala mausab. Kung unsa siya kaniadto, mao ra gyud siya hantod karon. Sa laktod nga pagkonsulti, dili mausab ang pulong sa Ginoo ug dili kini mausab ni bisan kinsa ug mao ni ang truth. Second, sa verse 90 gingon diha, "Your faithfulness endures to all generations. You have established the earth and it stands fast." Now, sama sa pag-faithfully preserve o pag-faithfully sustain sa Dios sa kalibutan, evident sad ang iyahang faithfulness sa mga past generations sa mga Israelites. Now, again, dili siya necessarily ato ang life, kay gisulat ni siya sa usa ka Israelita man. In other words, ang kani siyang psalmist, ang kani siyang psalmist kay nag-reflect siya sa faithfulness sa Dios sa life sa mga Israelites. Now, kung naging subjective pa ang psalmist sa pagsulat niini nga psalm, dili unta niya i-include ang tragic history sa mga Israelites. Unsa man tong mga makaluluoy kayo nga history sa mga Israelites? For example, ang 40 years in the wilderness compared sa 11 days ra unta nga travel padulong sa promised land. Di ba? 40 years silang nagtuyok-tuyok sa wilderness. Ngano man? Ngano nagtuyok-tuyok man sila sa wilderness? Wala sila nakaabot sa promised land. Murag nagtuyok-tuyok man sa inyong una karon. Okay pa mo diya? Nung ano nagtuyok man ang mga Israelites sa wilderness for 40 years? Because of their disobedience. It would only take 11 days from Egypt to the promised land nga nila nga paglakbay. Pero naabot sila og 40 years kaya nga naman, disobedient man sila. Pero, ningon ang psalmist, your faithfulness endures to all generations.
including Lord katong imuhaming gisilutan. And truth here, no, is objective. Kung nag-base ang psalmist sa iyang emotions, luya sa akong mga katigulangan, dato, namdugay naman taming na dato. Bisan man lang good, gipasaylo sa Ginoo ang among mga katigulangan, iya na lang untang gitagaag chance, gipahangyo ba? Makaabot ra gyud unta to sila sa promised land earlier. If ang psalmist was subjective sa iyang pagsulat o iyang pag-reflect, dili siya kaingon nga ang faithfulness sa Ginoo ni endure to all generations. But here atong nakita, no, nga ang faithfulness sa Ginoo is from the beginning hantod karon. So generation, no, sa panahon sa mga Israelites, hantod sad sa atuang kinabuhi karon. Verse 91, by your appointment they stand this day, for all things are your servants. Now, ang appointment diri means judgments or decisions. Ang gipasabot diri nga day, no, that is still standing to the day sa pag-write sa psalmist means that ang creation sa Ginoo, ang iyahang binuhat, nagbarog paghihapon hangtod karon. In other words, ang cosmos, no? Ang cosmos means ang atoang kalibutan na preserve steadily because of the word of God. So, sa Genesis, nakita na to that the heavens and the earth were created, pinaagi sa unsa man? Sa pulong sa Dios. And here, nakita na to nga ang pag-sustain po di ay sa kalibutan, no, sa ato ang kalibutan karon nganong wala nagbangga ang planet Earth ug ang Venus, nga wala ta mas niduol sa sun, kay kung mas niduol ta sa sun masunog ta. Nganong ang ato ang gravity wala nag-usab-usab, that is because it is governed by God. Og pinaagi sa iyahang pulong. Pinaagi sa iyahang pulong, gisustain ning tanan. Gipreserve sa Ginoo nga ang laws of nature maging steady. Nga inigambak na to, dili ta mulutaw. But mubalik ta sa kung asa ta nilayat. Kaya nga naman, ang law of gravity is consistent. Padayon siya. And kaning nagpreserve aning tanan is ang atoang cosmos. Now, daghang mga tawo moingon, tingali kitapod, no, nga KJ si God. Killjoy si God kay daghan kay siya bawal. Mo nang di ko ganahan muukab sa Bible kay igtanan every ukab na lang ako, bawal na sad. Murag di man gyud ganahan ang Ginoo, malipay ko sa akong kinabuhi. But sa atong mamatikdan, no, nga dili tanang kamatuoran is acceptable. Kumbaga, kung na-diagnose ka og serious illness, no? Muna namo mo yung mga kaila nga di mo adtog doktor kay nga naman mahadlok sila, makahibaw silang sakit. Na mahadlok sila sa kamatuoran. In other words, dili tanang truth is acceptable. So kung ma-diagnose ta og, let's say, no, serious illness, that is somewhat unacceptable. Dili ta makadawat. Pero, bisag unsaon natog deny sa diagnosis sa doktor, kung accurate lang yun nga diagnosis, bisag unsaon natog deny, Dok, wala lagi ko high blood, Dok. Dili lagi ko diabetic, Dok. Bisag 400 na ang sugar. O, makaklaro pa man ko, Dok, o. O pa man ko nabuta. Dili na to ika-deny ang kamatuoran nga naatay sakit, so to speak. In other words, no, the truth may not always look appealing. Pero ang truth or ang pulong sa Ginoo should preserve everything. It should preserve everything, including our lives. If our cosmos, ang ato ang kalibutan karon, kung mag-observe ta sa ato ang palibot karon, nga gi-preserve sa Ginoo nga steady ang ato ang nature karon, gi-preserve siya through His Word, so is our life. Ang ato asang kinabuhi, ma-preserve kini,
pinaagi sa pulong sa Dios. And ang pulong sa Ginoo is kamatuoran. Unya, dili tanang kamatuoran atong madawat. In other words, dili tanang pulong sa Dios atong madawat. Pero wa tay mahimo ana. Mao na ang kamatuoran, dili na nato pwedeng hangyoon. Pero kini nga kamatuoran, dili man tuod siya nindot, di man tuod siya acceptable at first or appealing at first. But kini nga kamatuoran will preserve us. No, i-preserve ta ang atoang kinabuhi. No, tungod sa atong pagkamakasasala, unacceptable gyud ang balaod sa Ginoo. Unacceptable gyud ang truth sa Ginoo. Because God's truth is exclusive. Sala, isala. Di na nato pwedeng hangyoon. Kung unsay sala, sa mata sa Ginoo, sala gyud na. And daghang aspect sa tuang life karon nga dili ta willing mo give up. Ug bisag ingon ana, no? Dili ta willing mo give up. We cannot deny the truth. Kung ang gisulti sa Ginoo mauni, that is the truth and dili na nato pwedeng i-deny. Pwede tang mupadayon sa kinabuhi nga bakak, pwede kayo na, pero ang kamatuoran sa ato pang nasayran, no, is to preserve us, to preserve our lives. Just as how God preserves the cosmos steadily, mausad sa ato ang kinabuhi. So mga igsoon, magkagubot gyud ang ato ang kinabuhi kung dili nato sundon ang pulong sa Ginoo. Kung dili nato sundon ang kamatuoran sa Ginoo, magkagubot gyud ang ato ang pamilya. Muna nga kung dili ta deeply rooted sa pulong sa Ginoo, dili ta mag-expect sa tuang homes to be strengthened. Dili ta mag-expect sa tuang kinabuhi nga kusgan or mubarog, or mulahutay if we keep on denying God's truth. At dili man tuod siya nindot for us, no? At sa unang nga tan-aw, pero the Word of God should preserve us, should preserve our life. No, dili na buot pasabot ha nga, dili na ta or wala na tay problema. Because mo ni ang second na to nga point, no? It produces character amid suffering. Now, the Word of God or the truthfulness of God's Word does not only preserve the cosmos steadily or sa tuang life, but it would also produce character sa tua in the midst of suffering. Gingon sa verse 92, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. Now, law here, no, does not automatically mean balaod, nga strict nga balaod. Pero ang law can also be translated as instructions or teachings. So, dili siya balaod nga, bang, dapat yun mo sundon, bang, dapat mo gini, mo na. No, okay, that would make us legalistic. And dili man, wala man tagitudloan sa pulong sa Ginoo nga mahimong legalistic. But we are instructed. We are instructed with things. We are taught with things. And mauni ang law nga gipasabot diri. Kumbaga, no, kung inigpalit ninyo og cellphone na ay manual, na instructions, di ba? Pwede ninyong sundon, pwede sa ninyong di sundon. And mauna ang law sa Ginoo. Instructions on how we should live life. Now, gingon diri, no, atong basahon og maayo ang verse. Gingon diha, if your law or instructions had not been my delight, I would have perished in my affliction. In other words, wala nag-ingon ang psalmist nga kung ang atong kalipay anaa sa pulong sa Ginoo or anaa sa instructions or pagtulunan sa Dios, dili na ta maka-experience og afflictions. Okay, this is not a promise nga dili na ta mag-suffer. Tungod kay ang gingon sa psalmist, no, I would have perished in my affliction. In other words, ang afflictions or ang sufferings are inevitable. Dili gina malikayan. And ang kaning mga sufferings would perhaps, no,
cause us to perish. Pero, ningon ang psalmist, bisan tuod og naa ko sa kalisdanan or sa suffering, dili ko ma-perish, dili ko mapukan. Kaya nga naman, tungod kay ang ako ang kalipay, anaa sa imong instructions. Now, we are to take delight in God's instructions for us not to perish in the midst of suffering, in the midst of affliction. Verse 93, I will never forget your precepts. No? For by them you have given me life. Again, sa verse 93, restate sa psalmist that if it was not because of God's precepts, that means teachings or instructions, the psalmist's life would be damaged or ruined. Maguba gyud. That's why he continues sa verse 94, I am yours, save me, for I have sought your precepts. Nakita ninyo ang prayer sa psalmist? Ningon siya, I am yours, save me, for I have sought your precepts. No, nagpray ang psalmist nga luwason siya sa Dios, unya wala siya niundang didto. Unsa ang gibuhat? Unsa ang gibuhat? Nag-seek sa word ni God. Nag-seek siya sa pulong sa Dios. Wala lang kay, Lord, save me! And tulog na dayon siya. Wala na siya gibuhat. But he believes, the psalmist believes, that seeking God's precepts will lead him to safety or security. Dili ra enough nga, Lord, tabangi ko. Para sa psalmist, ningon siya, Lord, tabangi ko, and then, basa siya sa iyang pulong. Kaya nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo, mag-save niya. Mao'y magluwas kaniya. Now, if accessible si God through prayer, then accessible po ang iyahang pulong. Unless kung na-lock ang inyong application diha sa Bible, sa inyong phones. No, di na ma-accessible ang inyong Bible sa phones. But if God is accessible through prayers, then He is also accessible through His Word. Igsoon, lahi kaayo ni sa ato ang ginabuhat, no? I don't know ba siya, ako ra tingali guilty ani nga magampo sa guidance sa Ginoo pero dili mo kab sa iyang pulong. Lord, guide ko, Lord. Pero di mo basa sa pulong sa Ginoo. Saan na to pagkuha og guidance sa Ginoo? Kung dili ta mo basa. Di ba? Magampo ta og strength sa Dios tungod kay naatay giatubang nga trials and temptations. Pero dili ta mudagan sa iyahang pulong nga maoy mag-preserve sa to ang pagka-perish, no, in the midst of suffering or afflictions. Nganong natintal mo jud ko? Nganong nadala mo jud ko? Naglagot na nun ko sa akong silingan, nakasumbag na hinuon ko, nagampo man unta ko nga dili unta ko mo burst sa akong anger. Ang question, may basa ta sa pulong sa Ginoo? Have we taken time to read the Word of God? Aside from spending time in prayer. No? O tingali, natay gisik ni Lord nga leading or will. Lord, asa ko trabaho. Lord, unsa man ako ang course kuhaon. Lord, unsa man nga desisyon ako ang buhaton. Lord, kinsa man akong sugton ani nila. Grabe. Haba ng hair. Lord, kinsa man akong panguyaban. No, nagsigitagsik og will ni Lord. Pero pagbasa na to siyang pulong, murag, Lord, di man muhaom ang kato siya sa imuhang gingon. Mom, tato akong ganahan, Lord. Contradicting. Nangayo tag leading, pero dili ta mubasa sa pulong sa Ginoo. Or kung mubasa man gani, pero di ta ganahan. So ang Ginoo moingon, unsa man gyud? Imuhang gipangayo, anak. Kag kinsa man gyung leading, ako o imuha? No, murag kung makaistorya pa lang ang Ginoo na to ba face to face. Nangayo kag leading, pero tagaan ti kag Bible, dili ka mubasa. So mga igsoon, no, ang pulong sa Ginoo
is dili gyud siya easy to digest. Dili gyud siya at first murabag sayon tunlon ba. Pero ang pulong sa Ginoo is necessary para sa ato ang spiritual growth. Kisa may dili hilig og gulay diri, utan, no? Ana maghilak gyud ba? Dili na lang ko magtel. Dili na lang ko magtel kinsa. Kanang murag gulay ba, nang utan ba? Di lami kanon sa uban, no? Lami anang gulay. Pero ang uban di sila ganahan mo kaon kay wa kunoy lami. Pero healthy. And mausad ni ang pulong sa Ginoo. Usahay dili siya lami kanon kay ngano man i-rebuke man ta. Dili lami basahon kay pahinumduman man ta sa tong mga sala. Pahinumduman man ta sa mga sala nga kinahanglan natong i-surrender niya. Pero ang pulong sa Ginoo is necessary para sa ato ang spirituhanong pagtubo. Now, if dili ta maging deeply rooted sa kung unsay nutritious para sa ato ang mga kalag, then dili ta mag-expect for a strong homes or strong spiritual aspect or strong Christians or strong walk sa ato ang Christian life. Pero mga igsuon, no? Ang truth is, ang pulong sa Dios dili gid siya dali nga madawat, pero importante siya. Necessary siya para sa tuang pagtubo. Magpabiling kamatuoran ang pulong sa Dios bisan na og dili ta mo agree or mosunod. Pabilin gyud na wa tay mahimo ana. Di na gyud na mausab. Og walay makapausab sa pulong sa Ginoo, but the word that preserves our cosmos is the same word that will produce character in us in the midst of suffering. And that character will contribute sa ato ang growth, sa ato ang pagtubo. Ikatulo, the truthfulness of God's word provides confidence in susceptibility. Susceptible meaning we are vulnerable. Nagingon diya sa verse 95, the wicked are waiting to destroy me, but I will ponder your statutes. Ganina, sa verse 92, no, gimension sa psalmist nga hapit na siyang maperish or hapit na siyang mamatay tungod sa iyahang suffering. Pero wala ta kay bawngan numan unsa di ang suffering. No, kani nga verse mas klaro. Kaya nga naman, iyahan ang giklaro, because the wicked di ay are waiting to destroy him. In other words, naay evil person, no, naay wicked man, nga maoy, nga naghuwat lang, nga maguba, nga gubon ang iyahang kinabuhi. Now that must be a savage way to describe sa iyang situation, no? Murag imong i-imagine ba, na ay murag tulisan, nga nag-atang niya, nga kawatan siya, or tulison siya, o niya patyon. Mao ni ang picture nga iyang gipakita. No, makahadlok kaayo. Pero bisan tuod, ug naa siya sa danger, no? Mao ni iyang pag-describe, nga naghulat ang evil person sa pagguba, pag-destroy sa iyang kinabuhi. Ang iyahang confidence, kaya naa sa statutes or instructions sa Ginoo. Tanaw ninyo, the wicked are waiting to destroy me, but I will ponder your statutes. In other words, ang iyahang confidence anaa sa pulong sa Dios. So from this verse, no, atong makita ang duha ka klase nga tawo. Ang daotang tawo ug ang tawo nga duol sa Dios. Now, ang daotang tawo maghuwat sa kapakyasan sa uban. Pero ang tawong duol sa Dios sa iyang pulong mamalandong. Now, kung nagsigi na lang tagpanghimantay sa sayop sa uban o sa ilahang kapakyasan, basig sign na naigsuon nga wala na tay pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung nagsigi na lang tagpanghimantay sa uban, in other words, wala na tay pagpamalandong. So, kaya yung i-post karon be? Tanaw na to be? Maghuwat ka na bang maghuwat na lang ka masayop ang uban tawo ba?
Now, kung naataan na nga stage karon, basig kinahanglan tag pamalandong sa pulong sa Ginoo. Imbis nga ang uban tawo ang atong bantayan, pinaagi sa pulong sa Ginoo, mabantayan nato ang ato ang kinabuhi. Okay? Dili pwedeng i-combine ha nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo o inani gyud lagi niya mong silingan. Namantay gyapon. No? Bisag nagbasa na pero namantay gihapon. Dili ingon ana. But ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo is inward, dili outward nga pag-realize, no, pag-tanaw. But ang pagpamalandong is para sa tuang kaugalingon. So ingna imong tapad, ay na lang imong tapad, ingna imong igsuon. Undang na sa paghimantay. Sugod na sa pagpamalandong. Oh, basig naghuwat na sad mo sa sunod nga chismis ha, kinsa na po'y magbuwag or kinsa na po'y mag-cheat nga artista. No, naghuwat na lang. But sign na ni igsuon, no, nga mamalandong na ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mga chismis, wa gyud nay ayong ikadulot sa tuang kinabuhi. Kaskas lang na sa tuang kinabuhi. No? So mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. All right, last verse, 96. I have seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad. No, ironic, no? We oftentimes think, manggod, that perfection is completely perfect. Like, perfect na siya. Pero pwede sa diay siya, pwede po diay ang perfection is mahimo siya nga limitation. Now, for example, this Bible is perfectly shaped nga rectangle. Yang dimension is money. Perfect. Pero, limited rasad siya sa iyang size and dimension. Dili rasad siya kutob. Dili siya mutubo or dili siya mo-expand into something else. Now, gingon sa psalmist, nakakita do siya limitation sa perfection. Nga usahay ang atong makita sa tuang palibot kay perfect na. Sakto na enough na. But then kana sila na ay limitation. Pero yung gingon, but your commandment is exceedingly broad, meaning boundless. Dili siya bound by certain size or certain nga shape, but ang commandment sa Ginoo is boundless, meaning limitless, walay makapugong, no, walay makaingon nga, oops, diha lang na ang pulong sa Ginoo. But when the psalmist says nga ang commandments sa Dios or ang word sa Ginoo is exceedingly bound, it's boundless. It means it is boundless of time, it is boundless of people or opinion or viewpoints. It means nga dili kani malimitahan, dili kani madiktaran sa bisan unsa or kinsa. And mauni ang pulong sa Dios. It is boundless. No, dili nato pwedeng diktaran. But kita ang magaydan sa pulong sa Dios. Yes, no, we are bound to susceptibility. We are vulnerable sa wicked men or things or mga problema sa kalibutan, but we can be confident even in our vulnerability because the Word of God is boundless. And if we are to ponder it, dili kita malimitahan sa tong vulnerability or weaknesses. Usahay, magtanaw ta sa tong kaugalingon, diri ra gyud ko kutob, murag di na gyud nako kaya, kaning ako ang sala for 10 years, di na gyud ni nako mausab. Then limited ang ato ang perspective sa tuang life. But if we try to read the Word of God, makita na to ang iyahang boundless nga character, timeless truth, no? Nga ang gingon sa pulong sa Ginoo, naa pagyud di ay koy chance, naa pagyud di ay koy paglaom. And mauni effect sa pulong sa Ginoo sa tuang life. Now, if limited ang ato ang panghuna-huna karon, kung asa ta mao ra gyud, then perhaps we lack the time to appreciate the Word of God that is boundless
by anything. No, ang pulong sa Ginoo is mura siya og spinach ni Popeye. Mao ni ako ang childhood favorite nga cartoon character si Popeye. Bantay mo nga inigkaon ni Popeye sa spinach, dako din yung muscle, no? Iya ding ilabay si Bluto. Iya ding i-save si Olive. Mao sad ni ang pulong sa Ginoo. Usahay, kung dili ta mukaon sa pulong sa Ginoo, we're just limited with our weaknesses lang. Kung unsa isulti sa ato ang weaknesses, sa ato ang sinful nature, moobey ta. Pero ang pulong sa Ginoo, once ato ang kanon, like spinach ni Popeye, no? Magka-spiritual muscles ta. Magka-spiritual muscles ta. Nga maoy mo buntog, maoy mo pildi sa ato ang bluto sa kinabuhi. Sa ato ang mga enemies, no, like sin. Atong enemies na struggles with sin, dili sa atong kaaway nga atong masumbagan atong kaaway. But ma-overcome na to ang ato ang kaaway with love instead of hate. Nana siya. Ug unsa na sa unsa nga paagi? Sa pulong sa Ginoo. That is boundless. Now, if we are to observe, no, the attitude sa psalmist from verse 92 to 96, ana ay upat ka verbs nga atong makita diha. Delight, never forget, sought, and consider. And mao ni ang application sa ato ang sermon this morning. Unsaon man nato pag-live out? Unsaon man nato pag-live out sa truth, no, in light of God's word? Sa ako pang kigingon kaganiha, perhaps ang uban nato are living in deceit, are living in falsehood, are living in lies. Kaya nga naman, again, exclusive ang truth. If wala ta nagpuyo diha sa kamatuoran sa Dios, then we're living in lies. We're living in falsehood. So unsaon man nato sa to ang kinabuhi nga maging evident ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran sa Dios ngari sa ato ang kinabuhi. Now, with these 4 verbs, atoan ni siyang masummarize into 3 applications. Number 1, we can live out the truth in light of God's word by being excited about it. Moto ang delighting, no? Maging excited ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Now, dili ba mo ma-excite nga makahibalo mo sa kamatuoran? No? Let's say, for example, chismis, no? Di ba excited kayo mo makahibaw og chismis? Kay mao man na ang nahitabo, mo na ang truth. Unsa ba? Unsa giingon ba? Unsa nahitabo unya? Dayon, unya insulti siya unya. Excited kita, no? Makahibaw sa, let's say, kamatuoran, sa chismis. Pero igsuon, ang pulong sa Ginoo is ang kamatuoran, and we should be excited sa tuang approach ani. Daghan kaayo sa social media karon nga puno og fake news or AI generated videos nga ang uban mailad. Unsa may tinuod? Hala, kadako sa bitin, mas dako pa sa tao. Nga AI generated dito. No, daghan kayo sa Facebook ana. Pero nganong mas ma-excite pa man ta moukab sa atong social media kaysa sa pulong sa Ginoo nga mauunta ang kamatuoran. But here, so, no, we have God's word that is the truth. And mas ma-excite pa unta ta aning mubasa. Dili kay murag obligado ta nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Basa na sagkog kamatuoran. Pagkapaita. Murag kuan kay ba murag bugat kay sa ato ang buot ba nga makahibaw ta sa kung unsay kamatuoran. Na dili unta. Excited unta ta makahibaw sama sa atong ka-excited maminaw og chismis. Kaya ang pulong sa Ginoo dili ni chismis. It's been proven, no, over time. Again, reliable ang pulong sa Ginoo. And karon puno siya sa kamatuoran. So excited unta ta, no, sa paghibaw sa pulong sa Ginoo ug sa pagpaminaw. Ikaduha, we are to be engaged, no, with it. Dili lang kay excited ta mo basa, but naapoy engagement sa pulong sa Ginoo. And parte aning engagement is ang pagmuni-muni, pagpamalandong. Pila raman ang pagbasa? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Okay. Mana,
Pila ra man na. But kinahanglan og engagement. Kinahanglan ta maging engaged sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pagpamalandong. No, mo take time ni siya. Mo take time ta sa pagbasa, mo take time ta sa pagpamalandong og atong sabton. And dili unta boring ang pagbasa. Kay again, the truth should cause us to be excited sa pag-engage sa pulong sa Ginoo. Now, daghang kaayog pamaagi nga ma-engage ta sa Word of God. Now, if you are an auditory learner, na audio Bible. No? If ganahan kag interactive nga style sa pag-engage sa pulong sa Ginoo, naatay Bible studies, naatay discipleships. Now, parents, no, mga parents, tudloy nga maging engage ang inyong mga anak. Daghan sa kaayog paagi nga ma-engage sila. Una is you teach them yourselves. Ikaduha, naay content creator sama ni Mino. No? Slow pace ni siya nga video, but Bible stories siya. Dili siya fast pace, no, nga makadaot sa ilahang huna-huna nga mo low na ang ilahang mo high na ilahang dosage for pleasure and entertainment. But kani siya, si Mino, usa ni siya sa mga, actually, gi-recommend sa mga psychologist nga slow-paced plus biblical pagyud. So, let them engage with those kinds of stuffs, mga content creators like Mino. Pwede na niyo ma-search sa YouTube. Wala ko'y porsyento aniha. Okay, daghan ra ba ni siya subscribers? 1.1 million subscribers. So, engage sila ani, no? Dili sad tanan, dili sad all the time nga sa whole day na lang 8 hours na lang na sila ana. Again, maging engaging pud ta sa ilaha. And then ikatulo, we are to exercise it. Truth must be lived out, dili lang tun-an. Mao ni ang ultimate goal natong mga Christians, for us to fully experience God's truth that is revealed in His written word. Now, ang Bible is not only meant to be studied para sa doktrina o beliefs. Mahydrocephalic ta ana. But kinahanglan sad nato siyang i-apply sa tuang kinabuhi. Kay mao ni ang ultimate goal nato. Dili lang kay maging engaged, excited ta nga mobasa, dili lang kay maging engaging ta sa pagbasa, but kinahanglan sad nga atong i-exercise, atong i-apply ang atoang gibasahan in accordance with the will of God. So mga igsuon, no, let us be rooted diha sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran. If this is the truth, then this is worth studying for. This is worth thought for sa atoang mga kaugalingon, una, ug sa atoang pamilya. Now, if we desire our families to be deeply rooted sa kamatuoran, then kinahanglan ta magsugod diha sa pulong sa Dios. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa imuhang pulong Ginoo nga pwede namo basahon anytime. Especially here sa Philippines, Lord, nga wala na limitahan or dili malimitahan ang amoang engagement sa imuhang pulong tungod kay naka-benefit mi, O God, sa freedom ni ini nga nasod diha sa pagkat-on, pagbasa sa imuhang pulong. So Lord, tabangi mi nga dili na mo ni taken for granted nga freedom. At amua kining i-utilize, O Lord, para sa amuang pagtubo isip mga Kristohanon, isip imuhang mga anak. Bala ang Espiritu, among pagampo nga imuhaming pahinumduman. Every time nga malimot mi sa pag-spend time sa imuhang pulong, or naami sa point karon nga dili na mi excited nga mubasa sa imuhang pulong. Holy Spirit, renew our hearts, renew our desires
Nga amo ang mga desire dili na sa pangkalibutan kundi ana-ana sa imuhang pulong. O Dios, amo aning hangyo kanimo. Ug tabangi mi nga mahimo kining amo ang mga tinguha, amo ang mga desire sa among kinabuhi. So that we will live in truth and not in lies or falsehood. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat sa imuhang pag-uban kanamo, sa imong paggiya kanamo, pinaagi sa imuhang pulong o pinaagi sa imong presensya. Amo kang giday Ginoong Dios ug ipasalamatan diya lamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor JJ, for that reminder. Now, as we sing our response song, you may come forward to give out your offerings. Naatay duha ka baskets in front. And while we sing our response song, you may come forward. Let's all stand. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Father, we thank you, O God, for providing all our needs sa emotional aspect, sa spiritual aspect, social aspect, mental, and especially po, Lord, sa financial aspect. And Lord, wala ka nagkinahanglan ini nga mga among offerings, Lord. But this is our way of acknowledging you that you are the source of this. You are the source of the jobs nga naami karon. You are the source, Lord, of the of all strengths, Lord, nga naa ka para makatrabaho mi. Ikaw ang source sa kaalam para unsaon na mo pagtrabaho. Lord, ikaw ang source nining tanan. And amo ning gibalik kanimo Ginoo ang gamay nga portion sa provision nga finances nga imong gihatag nga kanamo. And Lord, panalangini kining offerings nga natigom Ginoo para kini sa paglambo sa imong gingharian diri sa kalibutan, sa mga ministries nga imong gi-entrust sa Banawa Bible Fellowship. And amo aning gi-consecrate, Lord,
amuan ning gi-preserve, gi-consecrate para lamang sa imuhang buluhaton. So Lord, we pray nga imuhang panalanginan ang leadership sa Banawa Bible Fellowship to use the finances of the church nga ikaw mahimaya og depende og sumala sa imuhang kabubuton. Now, to Him who is able to keep you from falling and stumbling, and to present Banawa Bible Fellowship blameless before the presence of His glory, with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen. 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 Pwede na tang manglingkod, pwede na sa tama kig fellowship sa ato ang mga igsoon, no? Na natay snacks sa likod. And for further announcements, pwede kayo mo refer sa ato ang bulletins. Now, salamat once again mga igsoon. Kita-kits sa next na po, sa sunod nga Domingo, nga Sunday. God bless us all.